Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Yun naman pala eh. Hindi pa ho pala done deal. Ito pong pagbili ng bakuna ng Pilipinas sa bansang China. Nang ibig sabihin po pwede pang hindi matuloy o ituloy. Yun naman pala eh. Inantay nyo pa na bisto tuloy, di ba? Na talagang pera-pera po itong bakuna na nilalakad ng IATF at ng gobyerno ni Presidente Digongyo. Katakot-takot na overpricing na kung hindi po nabuko, mga kaibigan, puro bukol sa ulo ang taong bayan. Yan ang issue eh. Magkano? Habang yung pong AstraZeneca, lumabas din ang katotohanan, $10 lang pala ang isa nun. Sipin ninyong ang laking tubo niya, mas mababa pa doon sa pagkakabili ng Indonesia sa bakuna ng Inchik, ha? Pagkatapos ang overpricing, nakita ninyo, 3,000 piso. Anakan ng po. Nabuhay na naman ito pong decriminalization ng libel. Pagkatapos na muling masampahan ng kaso ang mamamahayag ng Rappler. Matapos po silang kasuhan, ha? Yan po ilan sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi, mga kaibigan. 2 oras po mapapakinggan tayo sa DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Si Percy Lapid, bumabanat. Rapid Fire! Ito ho ang napag-alaman ngayon, mga kaibigan, sa pagpapatuloy ng isinagawang pagdinig ng Senado kanina, na posible pa raw na ang Pilipinas hindi na ituloy ang pagbili ng bakuna sa China. Nako, ang pangalan ni Sinovac, COVID-19 vaccine. Dahil po, ang kasunduan daw sa Pilipinas ay hindi pa ganap na sarado, at ito ay subject pa raw ng final nod of the country's vaccine expert. Lumabas ang katotohanan nakita na ninyo. Ang pinagtataka ko ito, ito ba si General Galvez paano siyang makakaharap niya? Mabuti nakakaharap pa sila sa tao. Kakaharap pa kayo sila dun sa ibang tao na alam nyo ngayon kasi, ang mga balita, habang hindi pa nasasara itong mga social media platforms, mga kaibigan, buong mundo yan Diba? Ito lang programa natin, buong mundo na ito pagkatapos lalo na yung mga ginagawang pagdinig sa Senado, kasi yan malalathala sa hindi lang sa periodiko kundi naka-upload yan sa sa internet, hindi ho ba? Naka-upload sa kanilang mga sari-sariling site ng mga naghahatid ng balita. Ang pinagtataka natin, ang laking kahihiyan nito.
Hindi ho ba? Isipin mong ang halaga lang ng bakuna ay 600 piso, gagawin mong 3,000 at 600 piso, ha? Ang pagbili. Kaya nung kanina, ini-interview din yung manager daw yun nung kumpanya ng Inchik, ha? Ng Sinovac, mga kaibigan, babaeng Inchik, ha? Oh, ang sinasabi rin niya, tinatanong siya kung magkano ang kasunduan na bibili ng Pilipinas yung bakuna sa kanilang kumpanya. Abay, ang sabi nung Inchik, mga kaibigan, walang hiya kita mo. Ang sabi ho nung Inchik, Kwan, ano raw, yung merong hindi pwedeng isiwalat sa publiko. Yun daw. Isipin mo, saan ka nakakita ng ganong kasunduan? Doon ba sa Indonesia lihim ba yung halaga? Hindi. Kaya nga alam natin hindi ba? Sapagkat transparent yung pagkakabili ng Indonesia sa Sinovac. Oh, mga kaibigan, na ang halaga 600 mahigit pesos sa pera natin. Ang katumbas nung binili ng Indonesia. Bakit doon hindi in-apply? Yung kondisyon na gano'n na hindi pwedeng isa publiko. Mga kaibigan. Di ba kakapalan ng mukha yan? Hindi ba yan halatang halata na utos sa kanila yan? Mga kaibigan, na huwag ninyong isisiwalat sapagkat payag naman ng China na yan bibili natin sa halagang katakot-takot ang overprice. Lapid bumabanat. Lapid Fire. Natuklasan po o napagalaman ng mga senador sa kanilang pagpapatuloy ng investigasyon. Yan ang napatunayan nila na posible pa raw na hindi na ituloy. Hindi ituloy. Paano kung nakuha na yung komisyon? At saka masama ngayon, meron na namang panibagong $800 million na inuutang para daw dito sa bakuna. Bakuna na hanggang ngayon, wala tayo, mga kaibigan. Di ba? Ito'y puro kwento pa lang. Dito, nagtanong si Senator Nancy Binay, na ang government deal o itong kontrata ng gobyerno sa Sinovac para sa supply ng 25 milyong doses, hindi pa raw final. Sabi ni Binay, done deal na yan, walang atrasan. Tinanong niya si Carlito Galvez, itong vaccine czar. Ang sabi ni Galvez, no. Nakita na ninyo? Hindi pala done deal, pero pinipilit nila. Hindi ho ba? Ang katunayan yan 25 milyong kagad ang in-advance nilang order dito sa Sinovac, mga kaibigan. Samantalang sa ibang kumpanya, pakonti-konti. Kaya dito makikita ninyo na yung mga local government officials o yung mga mayor, di ba, dito sa Metro Manila, umorder sila dun sa AstraZeneca na ang halaga lang pala nun $10. At ang pinag-uusapan sa pagpili na dapat bilhin ng Pilipinas yung efficacy rate. Mga kaibigan, yung bisa ng bakuna. Gaano ba ang bisa nitong bakuna? Hindi ba? Alam na alam po sa buong mundo sa pamamagitan ng ginawang trial
nitong mga kumpanya ng bakuna na pinakamababa ang efficacy rate noong pong gawa sa China. Mantakin ninyo yan. Ito, nakapagtataka, no? Sobrang kakapal ng mga pagmumuka. Isipin mong nagagawa pa nilang humarap sa publiko. Nakabalandra pa yung mukha nila. Ayan, sa investigasyon lang, nakakahiya. Hindi ho ba? Bakit nung wala pang investigasyon sa bakuna, nung inuusisa pa lang, pinag-uusapan pa lang, teka, kasi binabase ito dun sa mga clinical trials at kung ano-anong trials na yan, mga kaibigan, actual, nung pinag-uusapan pa lang yan, at nalalaman na yung mga efficacy rate, sinasabi, dahil itong China, hindi sila naglalabas dito sa Pilipinas Di ba? Ngayon, dapat doon pa lang, kung talagang walang mga masamang motibo ito na pagnakawan ang taong bayan, mga kaibigan, kasi hodang baliwala yung bibiling bakuna. Basta kumita sila, mantakin ninyo. Hindi kayo nahihiya niyan. 3,000 piso ang overpricing. Kesyo sabi pa nung inchik na manager ng Sinovac ano raw? Presyong ano raw ito, kaibigan? Wala kayong kaibigan dito kundi yung mga nakaupo sa gobyerno. At yung mga nakikinabang sa China. Pero ang taong bayan, hindi ninyo kaibigan. Kalabang kayo ng taong bayan sapagkat inangkin ninyo yung mga teritoryo ng Pilipinas. At hindi lang yan. Nakapasok sila dito, mga kaibigan, nang hindi sila dumadaan sa proseso, nagtatrabaho rito, inaagawan ng hanap buhay ang mga mamamayang Pilipino, at pagkatapos dito gumagawa ng krimen, nakikita naman ninyo, ang tingin nila sa mga Pilipino, kakatiting lang. Hindi ba? Ang dami ng video niyan. Ultimong mga otoridad dito, dinuduran lang sa muka ng inchik. Literally, mga kaibigan, dinuduran sa pagmumuka, di ba? Nangyari yan sa Maynila. Yung mga law enforcer o traffic enforcer natin, di ba pinagmumura lang, sinasapak lang ng mga inchik? Nakita ninyo? Yan ba kaibigan? Hindi natin kaibigan yan. Kaaway natin yan. At yan ang turing nila sa atin. Kaya nga, kinukwento ko sa inyo yung nangyari sa akin sa Thailand, di ba? Na merong inchik doon sa aking tinuluyan na ang tingin sa mga Pilipino, kaaway nila. Halos ayaw akong kausapin. Mga kaibigan, tinanong din po ni Nancy Binay, si Galvez, kung bakit ang national government ay gagasta ng pera sa Sinovac vaccine, gayong ang ibang mga bakuna ay mas mabisa at nag-apply pa ng requirement na binibigay ng gobyerno na kung tawagin ay emergency use authorization. Nag-apply pa sila. Mas nauna pa sila sa China. Halimbawa, sabi ni Binay, halimbawa, samantalang ang gobyerno ay nag-secure ng mga bakuna mula sa UK pharmaceutical firm. Ito po yung AstraZeneca. It was only through a tripartite agreement
with local government units and private companies. O, hindi ba yan nga yung ginawa ng mga local government natin? Dumirekta sila ng pagbili. Pero, gusto ng gobyerno, nakatanghod sila doon sa pirmahan. Ano ba, order ka. Di ba, may kasunduan yan. Kasi baka subaing ka eh. Kailangan may kasulatan. Iginigiit nitong gobyerno, kailangan nakatanghod sila lagi sa mga negosasyon. Bakit? Mga kaibigan, gusto nilang diktahan. Yan ang lumalabas. Gusto nilang diktahan ang presyo ng bakuna para sila magkamal ng salapi. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Kaya ang sabi po ni Nancy Binay, that was not government money. Hindi yan pera ng gobyerno. That was private sector money, unlike the Sinovac na kahapon lang or the other day lang nag-apply ng EUA. They only applied for an EUA yesterday or the other day. We are using national government money. Tama po ba? Kaya natin nalaman na $10 pala ang halaga lamang ng bakuna sa AstraZeneca. Mas mataas ang kalidad, mga kaibigan. Dahil dun sa mga private company dito sa Pilipinas, yung mga may mga malalaking negosyo, nag-order din sila, mga kaibigan. At sa kanila nanggaling na ang halaga ay ng kanilang bibilhing bakuna ay nagkakahalaga lamang ng $10 ang isa. Nakita na ninyo, mga kaibigan? Tapos itong pera ng gobyerno na wawaldasin nila, gusto nila 3,600 sa Sinovac na napakababa ng kalidad, ng quality. Ito pa, tignan ninyo. Ngayon, sinasabi nila, di ba? Sa China niya, nakapagsaksak na yung mga, marami na ang nasaksakan ng bakuna ron. Ang nangyari ngayon, di ba nagkaroon ng lockdown na naman sa China? Sa mga lugar doon? Sapagkat kumalat na naman ang COVID sa China. Bakit kumalat na naman? Baka ganyan lang ang mangyari sa Pilipinas. Mga kaibigan, masama bang i-brought up yung concern, mga concern na yan? Tapos sasabihin lang hindi. Matalino niya yung inchik eh. Yun nga eh. Hindi matalino, tawag doon, magulang. Hindi ho ba, mga kaibigan? Sipin mo, mabili yung produkto nila, kahit na i-overprice ng mga Pilipino, payag sila. Ng gobyerno ng Pilipinas, pumapayag sila sa kasunduan. Siguro kasi, kaya nila isa pang dahilan kung bakit pinipili nila yung Sinovac. Siguro, sinusubukan nila itong ibang dayuhang bansa na merong bakuna, sinusubukan nila na opera ng overpricing, di ba? Mag-o-overprice. Hindi pumapayag siguro, mga kaibigan. Yan na yan eh. Di ba? Paano nga naman? Halimbawa, Europe, Amerika, pwede ka ba dyan magtatransact ng business? Magkano yung bakuna? $10 eh. Pwede ba natin gawing ano yan? $200? Pwede ba nila sabihin yun doon? At papayag ba yung mga bansa na yun? Ako, nasisiguro natin, hindi. Bakit? Kasi po maliwanag eh. Ang mga bansa na yan, na maliban sa incheck, na gumawa ng bakuna,
yan ay nagkakaisa saan? Nagkakaisa laban sa mga magnanakaw. Kaya hindi nila magawa. Siguro, naghihintay sila baka dahil sa hindi nila kinakausap o kaya binibitin-bitin nila, nag-aantay sila na mag-alok. Di ba? Alukin sila ng suhol. China lang ang gumawa niyan eh. Kaya nga para hindi na sila dumaan doon sa proseso na sila ay mag-a-apply pa ng EUA, mga kaibigan, ng emergency use authorization. Hindi mo pwedeng gawin yun eh. Di ba, ang Amerika may mga batas na mahigpit, pati ang European countries, kamukha nung mga batas para laban sa human rights violation. Hindi ba? Pwede ba nilang konsintihin yung katarantaduhan ganon? Hindi pwede. Kaya habang iniimbestigahan ito, alam natin wala namang mangyayari dito, kundi natututo tayo. Nalalaman natin ang kahayupan na pinaggagawa. At gustong ang kakapal ng mukha nito, isipin mo, nakailang utang na. Meron pang ito lang, very recent lang yun, di ba? Ito daw si Dominguez may inuutang na 300 million para di sa bakuna. Abay, katakot-takot na yan pagkatapos dito, yung mga kumpanyang pribado magsisibili ng kani-kanilang sariling bakuna. Katulad nung napanood natin kanina sa balita, na sila nga ang nagsabi na ang presyo na ibinigay sa kanila sa kanilang order na bakuna ay $10 yung AstraZeneca. Mantakin ninyo, mga kaibigan. Nagliliwanag Talagang ano na rito, face to face ang kahayupan at kawalanghiyaan Sabi ko nga sa inyo, si Hitler naging malupit Di ba? Ang lupit sa sangkatauhan Pero yung pagnanakaw, hindi niya ginawa yung ganyan Yung corruption na ganyan, mga kaibigan. Sabi ko sa inyo, lahat ng kahayupang hindi na-imbento ni Hitler, na-imbento dito sa Pilipinas. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Dito, hindi maka-imbento, ayaw pa-imbentohin ng sariling bakuna yung mga Pilipino. Pagka umimbento, dinidiscourage nila. Babaliwalayin nila, hindi papansinin. Saan pupunta yun? Di ba? Ganun ang ginagawa. Pero, lahat ng klase ng pagnanakaw, para makapagnakaw sila. Para nila malimas yung pera ng sambayan ng Pilipino, naimbento nila lahat Isipin mo, kutsabahin mo yung incheck. Magnanakaw kami sa taong bayan. Magkano ba yung bakuna nyo? 600 pesos ito Hindi, gawin natin 3,000. 3,650 centavos. Para yung malaki, yun ang nanakawin namin. Marami kaming maghahati-hati dito Huwag mo sabihin, ano ka, tanga, presidente ka, tanga ka ba? Nagnanakaw yung mga tao mo ng 3,000 kada bakuna sa order ninyong 25 milyon. Wala ka ron? Di ka kikita ron? Di ba? Ano yun? Hindi ka panipaniwala yun. Kahit sabihin mong totoong hindi, sinong maniniwala? Yun lelang yung panot. Di ba? Mga kaibigan, sabi pa, matalino daw yung incheck. Yun na nga Matalino nga yung incheck. Kayo yung bobo. Isipin mo, 600 lang pinagbibili. Bibili mo ng 3,000? Hindi ba nakaw yun? Ano ka, galante? Kawawa naman itong incheck Yung mga galante, ganyan, di ba? Kawawa naman ito, humihingi ng
600, bigyan natin ng 3,600. Parang yung tatay ko nung araw, pag nakainom. Ha? Pag kami, sasabihin ng mga kasambahay namin, kuya, pag kami kasiyahan sa bahay, di ba? May kasiyahan. Yung tatay ko, ganun ang ugali. O, pag nakainom na, masaya yun. Pagka nakainom, hindi naman malakas uminom. Yung konti lang ang inom nun. Nalalasing na eh. O, hingi ng pera yung kasambahay. Kuya, mag-a-advance ako ng 100 eh. Nung araw, malaki na yung perang 100, di ba? Mahal na yon. Sasabihin ng tatay ko, 100? Eto, 200 na. Iba yung galante yung ganon, di ba? Makakala nyo nagbibiro ako. Natatawa nga ako eh. Kasi yung talaga ugali ng tatay ko eh. Ha? Kaya yung iba, inaantay, nakainom yun eh. Di ba? Tsaka didiskarte sa airpot ko. Sasabihin sir, kung ano, pa-advance ng 100 pesos. 100? 200 na! Mga kaibigan, doon kilala ng marami tatay ko sa ganun eh. Sa ganun, kaya pag kami kasiyahan sa bahay nung araw, pagka yun, abangan na nilang makainom na yun ng konti. Tsaka sila didiskarte. Hindi naman kayo ganun eh. Ang plano nyo, magnakaw eh. Di ba? Maliwanag yan eh. Ano yan, galante kayo? Yung bansang mayaman, pigmamalaki nyo, bansang mayamang inchik. Pagkatapos ano yan, aambagan nyo ng 3,000? Sa bawat, ang liwanag niyan. General Galvez, sipin mo, naging chief of staff ka ng Armed Forces, pinag-aral kayo ng taong bayan sa PMA pa lang. Ginastusan na kayo ng pera ng taong bayan. Natapos mo ang iyong karir sa military service. Sumweldo ka sa taong bayan at ang laki ng nakuha ninyong mga retirement ninyo. Pagkatapos hindi pa nagiinit ang tumbong mo sa pagre-retiro, abay na-appoint ka na. Sa pwesto. Naaatim mo yan? Ginagawa ninyo yan? Nakapagtataka nga eh. Sana kung wala pang mga internet ngayon, wala pang ang balita ngayon pwede mong ikulong sa Pilipinas, di ba? Pwedeng dito lang, hindi lumabas. Dahil hindi pa maunlad ang technology. Napakaunlad ng technology na yan. Naiaharap nyo pa yung mukha nyo sa publiko. Mabuti sana kung dito lang yan eh. Nalalaman yan sa buong mundo. Mga kaibigan, nakita ninyo ang kaibahan? Sa China pwede kasi kukurapin ka eh. Yan ang pamamaraan ng mga pagkurap eh. Para makuha nila ang gusto nila. Pero hindi nila nare-realize nito mga nakikipagkutsaba sa China na darating ang araw. Yan din ang papatay sa kanila. Ipapiring squad sila. Kasi sa China ka magkurap, tignan ko kung hindi ka firing squad. Malupit sila dyan eh. Di ba kinukwento nga natin yung Macau. Yung Macau, di ba puro casino ron. Yung mga taga-mainland, dati dumadagsayan sa Macau. Pero ilang taon na nakakaraan niya, siguro mga 2 years ago, naghigpit ang China. Kasi ang daming nagsusugal na ng mga taga-mainland sa Macau. Nagtatapon ng pera. Isipin mo, ang ginawa ng China, pinamonitor. Nakamonitor ka na ngayon. Lahat ng magpupunta sa Macau, nakamonitor. At pag nagsugal, nagpatalo ng malaki, ipatatawag yan ng gobyerno ng China. Pagpapaliwanagin ng kanilang BIR. Saan mo kinuha yung pera mo na ipinasugal mo sa Macau? Pag di mo na ipaliwanag, kukulong ka.
Yung mga kurap na magnanakaw dyan na opisyal, di ba? Merong siguro mga less than 10 years ago, nabalita rin natin sa ating programa yan. Mga 6 years ago yan. O 7 years ago. Yung isang mayor doon, dinampot eh. Ha? Mga kaibigan, magnanakaw eh, kurap. Oh, alam nyo, humuli sa kanya. Kung ilang truck na sundalong ang dumampot sa kanya eh. Oh, tapos pinusasan, kinulong, kinasuhan. Yan ang China. Oh, bakit nila, katulad sa Amerika, maraming mga nakurap na ano dyan, na public official din ng China. Di ba? Oh. Kaya nga sila, nakakuha ng mga, ng mga property, nakabili ng mga property, tsaka yung napalaki nila yung mga negosyo nila ron na ginagamit nila pala, front lang, para mang-ispiya. Di ba? And at the same time, ginagamit nila yung pag-ispiya sa Amerika. Eh, napaka-sensitive ng Amerika. Isipin mo, napalusutan sila niyan. Bakit? Dahil sa pakikipag-corrupt ng mga ilang opisyal. Natatandaan nyo, di ba si Tita Miriam natin, nung nabubuhay, senador. Oh, ano sabi niya? Yang incheck, yan ang founder ng corruption. Oh, mga kaibigan, di ba? Natatandaan ninyo yon? Nagalit pa nga tayo nung kay Tita Miriam, pero ngayon nakikita natin, totoo pala. Hindi ba? Oh, yan pakanan nila yan. Kukurapin ka. Kaya yung military natin, wala nang masabi, di ba? Pati mga military installation, yung mga communication sa installation nila, akalain nyo, pumayag ang Armed Forces of the Philippines na ilagay sa mga kampo ng AFP kasama ang Camp Aguinaldo. Ano yan? Mga kaibigan, isipin ninyo, ang laking pagkakamali, pagsisisi ng mga bansa na ganyan ang ginawa nila. Africa, di ba? Meron sa mga bansa sa Africa, ganyan ang ginawa. O ngayon, nagsisisi. Galit na galit sila. O, ang Pakistan, di ba? Pakistan ba yan? O, ganyan ang ginawa. Mga kaibigan, maraming bansa yan. Sinusubukan nilang daanin sa corruption. Mga kaibigan, ito, katulad niyan. O, ito, mantakin ninyo, ang laking nakakahiya ito. Ito nga nasabi natin na paano anong muka ang inihaharap ninyo sa publiko? Mo, maharap ka pa sa investigasyon? Booking na booking ka? Ngayon, sinasabi nyo ngayon, pwede palang hindi ituloy? Mga kaibigan, kasi bukong-buko na Nagsisinungaling pa Di ba kahapon pagsisinungaling yung nabasa natin Huwag daw paniwalaan. Yung daw mga naririnig tungkol sa halaga ng bakuna, ganyan. Iba yung nasabi ni Galvez Mga kaibigan. Isipin mo ngayon, lumabas ang katotohanan. Ito naman si Tito Soto, nagtanong na naman ng school bukol. Ano sabi? Teka hindi ko maintindihan na niya Pakipaliwanag nyo nga. Yan 50% ba na efficacy? Yan ba ano ibig sabihin yan? Pag ininiksyonan ka, 50% lang ang possibility na mahawahan ka. O yan ano ba yung sinabi kanina? Napailing agad ako kagigising ko lang nung nakabukas yung balita Meron siyang sinabi O yan Kwan. Nakakahiya yung tanong. Mga kaibigan, hindi ko ma-recall. Sana i-publish nyo yun. Efficacy nga ang tinatanong Kung ano-ano sinasabi niya
Hindi raw niya maintindihan yung 50% efficacy. Efficacy nga yung bisa. Yung bisa nung gamot. Kasi ang tinatawag na efficacy, yung percentage na inaalam, kung 50%, yung Seneca, 90 o ilan yun. Di ba? Basta mas mataas yun. Mga kaibigan, ang ibig sabihin nun, yung porsyento na ikaw ay mahawahan. Makakontract nung sakit. Hindi ba? Yun ang ibig sabihin nun. Kung ano-ano sinasabi ni Tito Soto, hindi raw niya naintindihan. Paano ka naging Senate President? Hindi ba? Ibalikan ninyo, mga kaibigan, yung ano yun. Kung hindi mababayaran to mga reporter sa Senado, ilabas nyo yun. Di ba? Isulat nyo yun. Katulad yung sinabi niya nung isang beses na pagkakaalam niya raw, wala rin batas laban sa suicide. Talaga walang batas nun. Sino parurusahan mo yung nag-suicide? Nag-suicide na nga eh. Parurusahan mo yun. Di ba? Para makagawa na naman sila ng kwarta. Gumawa ka ng panukala. Para mo sinabi, bakit yung tasa? Yung tasa ng kape. Bakit walang tasang pangkaliwa, walang tasang pangkanan? Dapat may pangkaliwa, meron din pangkanan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Pasensya na, nakalimutan ko yung sinabi ni Soto, nakakahiya, mga kaibigan. Tayo alam na natin lahat yung efficacy rate, di ba? Na pinagtatalunan yung 50%, na ang ibig sabihin, yung tsansa mo, yung tsansa ng nabakunahan na makakontract ng virus. O kung yan virus o mikrobyo ba yan? Ano ba yan? Hanggang ngayon, pinagtatalunan yan eh. Dati, yan galing sa hininga mo. Tumalsik mong laway. Nag-excursion. Nalaway. Ngayon hindi natin malaman na. Minsan, sasabihin ng WHO, ano yan? Yung airborne. Iba-iba mga kaibigan Pakitignan mo nga to, merong sumisignal dito. Lumalabas. Ayan nawala na ngayon, mga kaibigan, iyon na nga po, tuloy natin itong pangyayari kanina sa Senado. Ang sabi ni Galvez, at this point, the national government has not yet paid Sinovac. Sabi niya yan, wala pa nababayad. Pero ang mahirap niyan, hindi pa kayo nakapagbabayad, baka winaldas na ninyo yung kukomisyonin pa lang ninyo. Di ba? Kukomisyonin pa lang Laki ng tiba-tiba sila, mga kaibigan. Sipin mo, 600 pesos against sa 3,000 nakikitain nila, na overprice nila, patong. Tawag dyan, padding. Di ba? Parang yung dati sa Pagcor, yung mga, yung kinakain, pinapading halimbawa, alagay, 100 piso yung kinain. Nung bisita, gagawin nila 1,000 yun. Tapos, kausap nila yung restaurant. Kasi, merong mga, maraming establishment na kinakausap yung Pagcor restaurant, hotel, ganyan basta Pagcor yung resibo, ganito ganyan. May padding yung resibo, mga kaibigan. Ang sabi niya, what the Philippines has with Sinovac is an advanced market commitment. Ang daming mga terminology ginagamit nito Reservation lang ang ibig sabihin nun to ensure that the supply of vaccine has been locked in.
Oh, mga kaibigan, ewan natin kung totoong hindi pa sila nag-advance. Siyempre, nakakahiya naman mangupit o kunan mo kaagad ng kickback nang wala ka pang advance para makauna ka ng kickback. Yun na nga ang ano rito eh. Yun na nga ang pinangangambahan dito na baka kaya nila pinagpipilitan yan, nakakuha na sila ng pere. Sinasabi lang nila ito na hindi pa nakapagbabayad sila. Wala pa silang nailalabas na pera. Bakit mo pag-iisipan ng masama? Hindi naman sa nag-iisip tayo masama. Sino may kasalanan kung bakit ang lahat ng mga ginagawa nila under suspicion? Lagi, mga kaibigan. Sapagkat wala silang credibility na. Katulad niyan, nagpaligoy-ligoy pa ito si Galvez. Kung nung una pa lang na bakit niya inantay na makapagpatawag ng investigasyon? Pinag-uusapan na yan dati. Kung meron kang sentido kumon, wag na, magugulo lang ang usapan di ba? Total wala namang kwenta yung bakuna ng China na yan. Abay, wag na nating ituloy ang deal dyan, di ba? Mga kaibigan, sana ganun ang ginawa. Hindi. Yang investigasyon lang na yan kwarta na ng taong bayan ang ginagamit dyan Aksaya lang na panahon yan at pera ng taong bayan ang ika nga po ginagastar yan sa investigasyon pa lang ng Senado. Bakit? Nung una pa lang, ba't mo kinakailangang antay mo pang mag-investigasyon? Kasi wala silang mga delikadesa. Talagang hanggat hindi nasusukol, minsan nga sukol na nagnakaw na nga Katakot-takot na ito mga nagnakaw. Sumabit sa pagnanakaw. Di ba? Sa corruption. Tinanggal. Di ba? Yun na nga Sukdulan na yun May nangyari ba? Di lalo ito, wala. Di ba? Kaya sinasabi nila na hindi pwedeng i-disclose itong kontratang ito kung ano man ang nasasaad sa kasunduan na kanilang pinasok. Kaya yun ang sinasabi nila para walang makadiskubre kung ano pa nakasulat doon. Baka may waiver pa ron Hindi mo alam na pag may nangyari dyan sa binakunahan, hindi kami mananagot. Baka yun ang ng incheck, di ba? Napakahalaga nito sapagkat buhay ng mga mamamayang Pilipino ito. Hindi mo pwedeng sabihin, basta ba kayo bahala? Bakit? Buhay ng tao yan Di ba? Karapatan ng tao. Masiguro ang kanyang kaligtasan. Hindi ba? Pagkatapos sasabi ko ano pinagsasabi ninyo, binabaliwala ninyo yung karapatan ng mga tao. Galit pa kayo. Mga kaibigan, di ba? Yan ang mahirap Dito talagang sobrahan na ang kapalan ng pagmumukha rito. Talagang ipipilit, hanggang maipipilit. Pero ngayon, sasabihin mo, pwede naman palang hindi ituloy. Bakit hinayaan nyo pa? Magkaroon ng investigasyon, gagastos ng pera, imbes na nakatutok ang panahon ninyo sa pagtatrabaho. Lalo-lalo na ngayon, tayo lang ang walang bakuna. Ang dami na ninyong inutang na pera, wala pang bakuna. Sipin mo yan, mga kaibigan. Sabi niya sa atin po ngayon, we are dealing with the term shit. Hindi ito S-H-I-T Shit. Considering we have to lack so that
they can already make production. Alam namin yung katumbas lang na sinasabi mo, General Galvez, order, reservation. At kung ano-anong termino para hindi kayo maintindihan, ganon. Lalo na nung pangkaraniwan tao. Kaya lang naintindihan ng pangkaraniwan tao, pag kami ganitong iniisa-isa mo, binubusisi mo, di ba? Yung mga pinagsasabi nyo wala namang kabuluhan. Wala pa po tayong government funds na naibibigay. Sabi mo yan. Yung kinupit, wala pa rin ba? Yung in-advance na kupit, wala pa rin ba? Advance na kickback, wala pa rin ba? Nagtanong ngayon ulit si Senator Binay. Technically, Secretary, pwede hindi pa rin tayo bumili ng Sinovac? Sagot ni Galvez, oo. Hindi ba? Mga kaibigan, pwede pala eh. Ba't ka pinipilit mo yung incheck? Bakit ba pinagduduldulan ninyo sa Pilipino kung ano gusto ng incheck, kung ano meron ng incheck? Ayaw nga ng mga Pilipino dyan. Sapagkat yan ay manlulupig. Hindi ba? Masama yung manlulupig eh. Sipin mo, inimbot yung mga teritoryo ng ating bansa. Tapos, parang ikaw pa ang ano? Ito pang sabi naman ng isang taga-gobyerno, mga kaibigan, ng chief implementer daw ng National Task Force Against COVID. Pangalan ni Vince Dizon. Sinagot din si Binay ng affirmative. Ibig sabihin, oo, dun sa tanong ni Binay na pwede hindi pa rin tayo bumili ng Sinovac. Ibig sabihin, kung hindi, pwedeng hindi ituloy. Di ba? Yun din ang sagot nung isang. Hindi na sila makakaiwas eh. Sukol na sila eh. Mga kaibigan eh. If the vaccine expert, ito pa sabi naman ng Dizon, if the vaccine expert panel does not recommend a certain vaccine, then the Philippine government will not purchase and will not administer the vaccine. Pagka nirekomenda raw ng mga eksperto, paano magiging eksperto yan? Di eksperto yan. Iyan ano yan, mga doktor ang pwedeng magsabi niyan. Huwag mo sabihing expert, di ba? Kasi kung expert yan, may bakuna tayo sarili. Expert pala kayo eh. Di sana sila pinagawa nyo. Ba't bibili pa kayo? Mga gago. Yan, yung mga nasa medical practice, di ba? Yan sila magsasabi kasi pinag-aralan naman nila yan eh. Alam naman nila kung ano yung pwede. Binabasa nila yan, sinusundan nila yan. Tiyak, yung mga findings sa buong mundo. Kaya hindi nila kailangan maging expert. Ang kailangan mo, maging, nasa medical profession ka, doktor ka. Di ba? Para masabi mo, yung tama. Pero not necessarily ikaw ay eksperto. Mga kaibigan, ang sabi raw, the choice of vaccine is heavily reliant on what the vaccine expert panel recommends. Sino yung panel nyo? Sino ba chairman nun? Si Presidente Digong nyo? Si Presidente Digong nyo, expert ba yan? Bakit ang sabi niya, matalino yung China? Pagdating dyan sa bakuna, kaya nga pinipilit niya yan eh. Hindi ba? Expert ba yan? Kaya nga kagabi, tinatanong natin, naging doktor na pala ito eh. Lahat na siya na eh. Mga kaibigan eh. Doktor din eh. Bakit siya nagkokomentaryo na pwede yan? Di ba?
Oh, kaysa matalino ang China. Talaga matalino yun. Sino bobo? Hindi naman kayo bobo, kaya lang ginagawa niyong bobo sarili niyo. Di ba? Oh, mga kaibigan. Yung pala naman, didepende rin sa vaccine. Ilan na yung sinasabi nilang kung ang tawagin mo, expert, sige. O natawag mo rin kay Dr. Liatchon. Di ba siya nga unang bumatikos dyan, kaya nabulabog yung langgama nila? Di ba? Gumulo yung tabakuhan eh. Yari na sana ang komida China rito eh. Mga kaibigan eh. Hindi mo ba? Tapos na sana eh. Ang laki na sana ng madudugas na kwarta rito, mga kaibigan. Na leche pa nung nagsalita si Lechon eh. Kinwestiyon eh, bakit anya dyan tayo kukuha? 50% ipikasi lang yan. Mga kaibigan. Ang dami, ito na yung clinical trial, ito yung mga resulta ng ginawang trial ng mga manufacturer. Kulelat yan sa lahat eh. Tapos diyan ka kukuha. Sipin mo, pinakamahal pa. Pangalawa sa pinakamahal, AstraZeneca, $10, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito pa sabi, hintayin po natin ang Vaccine Expert Panel's final recommendation based on... Sino ba itong mga panel nyo? Yan, madaling yan eh. Kurapin yan eh. Dapat yung walang interes. Anong panel ang pinagsasabi ninyo? Nasisiguro niya ba yung mga panel na pakikinggan ninyo na kung tawagin nyo expert? Yan ba mga yan eh? Walang nakakastiktiya kayo, walang interes. Anong interes? Interes na kumita. Di ba? Katulad nung sinasabi natin, sa paggawa ng saligang batas, ang pinaka-importanteng gagawa ng batas. Sino yun? Yung walang interes na makikinabang sa gagawing saligang batas. Yan lang politiko, di. Yung palang politiko na gagawa, ano pa tawag mo dyan? Di ba? Disenyo mo para sa sarili ninyo, mga gago. Di ba? Dapat ang gagawa ng saligang batas, wala siyang interes na mapwesto o kumandidato. Para ang iisipin niya sa paggawa ng batas, yung kapakanan ng mamamayan at ng bansa niya. Maselang bagay yan eh. Yan pag-amyenda, paglikha ng saligang batas. Natatandaan ko, ang sabi pa nga nun sa akin nung nabubuhay pa yung abogadong si Attorney Alan Pagya, anong sabi niya? Alam mo, ang dapat gumagawa ng saligang batas ay yung mga katulad mo. Katulad ng pangkaraniwang tao. Bakit? Kasi wala kayong interes. Kita mo, hindi pwedeng, dapat nga hindi abogado gumagawa ng saligang batas. Mga kaibigan, bakit? Puro technical lang kalalabasan ng batas eh. Di ba? Hindi katulad nung pangkaraniwan tao ang gagawa niyan at kamukha ninyo, ikaw, nasa media ka. Nakikinig siya sa programa natin eh. Sabi ko, wala naman nakikinig sa akin dahil hating gabi ako eh. Hindi, huwag mong maliitin yung iyong programa. Sabing ganun. Hindi mo ba alam na ikaw yung programa mong yan, kahit maliit yan, parang ano ka, yung
yung pusikit na liwanag sa kabila ng tunnel. Hindi ba? Di ba yung tunnel, madilim yun, anya? O tapos sa dulo nun, iminababanaag kang gatuldok na liwanag. Pusikit na liwanag. O, yan ang nagiging katkabuluhan ng iyong programa sa hating gabi. O, kasi hindi ko alam di ba, na marami palang nakikinig na nun. Ultimo si Tito Dolphy, tumawag pa, di ba? Hindi naman kami personally magkakilala niyan. Kaya, yun lang ang mga Yun lang mga premyo ko sa buhay. Di ba? Malaman mo yun. Treasure yun sa akin. Nakita naman ninyo. Hanggang ngayon. Di ba? Hindi natin pwedeng hindi maririnig ang boses ni Dolphy. Oh. Bakit? Kayamanan ko yan Di ba? Laman tayo may pagmamalaki. Oh. Ito mga lukulukong ito, siyempre, sino ba kukunin ninyong expert? Di yung papayag sa lagayan. Di ba? Sasabihin mo lang, basta sasabihin nyo lang, yan sino ba? Pwede yan, magaling yan. Kaya tayo kukuha dyan, dahil kayo expert. Parang ano yan? Lukuhan yan survey. Ganyan Sipin mo si Sara Duterte raw ang ano ngayon? Pinakakuha na kandidato sa pagka-presidente. Ano? Si may sabi. Kupal Asia. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Tigil-tigilan nyo na nga kami Si Roque naman, nag-sip-sip na naman, di ba? Kasasabi lang kahapon ni Presidente Digong, sabi ko sa inyo, kay maniniwala Lahat na sinasabi niyan, puro kabaliktaran Hindi niya pambabae itong presidency. Kala mo damit mga kaibigan. Hindi raw pambabae. Tsaka baka raw yung hirap na Anong hirap pinagdaanan mo? Hindi ka naman naghihirap sa gobyerno Hindi ka nga nagtatrabaho Hindi ka nga nakikita ng tao Di ba? Lalo na nung nagka-COVID, di ba? Walang COVID, may COVID, di ka naman nakikita Puro speech ka. Naubos na yung kwento mo sa speech, paulit-ulit na lang. Minsan, salta ka ng salita, hindi ka naman naiintindihan kung ano sinasabi mo. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Sabi ni Senator Lacson, siya po'y nagdududa, dahil po sa magkakaibang statements sa presyo ng COVID-19 vaccine na gustong bilhin ng Pilipinas o ng gobyerno ng Pilipinas sa harap po ng pangamba na ang bansa ay bibili ng mas mababa ang ang bisa o ang efficacy ng bakuna sa mas mahal na halaga. Sabi ni Lacson, tinanong niya si Carlito Galvez Jr. Na magpaliwanag kung bakit ang bansa ay hindi bumibili ng bakuna ng mas mababang presyo. Hindi bumili ng bakunang sa mas murang halaga. At sinabi niya nga itong biotech company, kamukha ng AstraZeneca, na sinasabing magbebenta ng bakuna dito sa mga low-income countries, kasama na tayo, or at non-profit
prices nang hindi sila magtutubo ng malaki, mga kaibigan. Di ho ba? Oh, ang sabi ni Galvez, bigla siyang nag-disagree o hindi sumang-ayon. At ang sabi niya, there are two sets of prices. Meron daw dalawang presyo. The commercial price and the COVAX price. Tignan ninyo ito. Oh. Mga kaibigan, the COVAX price is very, very low. What we are negotiating is not COVAX price. Oh, mga kaibigan, sabi ni Lacson, at alinsunod na rin sa sinabi ni Galvez. Oh, ito nga pala, no? Babalita ko rin sa inyo. Yung sa Amerika, no? Medyo ano yan, dapat hindi magkagulo, no. Yun ang expectation natin sana na walang mangyari. Tingnan ninyo, hindi katulad nung ibang mga nagsasalita sa radyo na akala mo kung sino-sino magagaling. Bana, yung nakikikantsaw, sa natalo at nagsisip-sip sa, akala mo alam nila yung nangyayari sa Amerika, hindi naman nila alam. O yan, no? Diba? Ngayon, ang mga lunsod sa mga estado ng Amerika, may mga nakadeploy na mga military, pati lahat ng pati Coast Guard, ganyan, Homeland Security, mga kaibigan, hindi natin alam kung ano mangyayari. Nagbabagsakan ang stock market, maraming nababahala, ngayon. At dapat din tayong mangamba. Kasi po, pag may nangyaring hindi maganda sa Amerika, halos buong mundo madadamay. Ano pa naman ngayon? Pandemya pa naman ngayon. Ang mga bansa ngayon halos hindi pa nakakabangon sa pinsala economically sa kabuhayan ng mundo, ng mga bansa sa mundo. Pagkatapos baka magkaroon ng problema. Hari nawa, masolusyonan yan, maayos yan. Kung ano man ang mangyayari sa Amerika, mga kaibigan. Balik tayo rito. Kasi baka mamaya hindi na natin mabanggit yun. Sinasabi ni Lacson, dito tayo sa sinasabi ni Lacson. Una, sabi ni Galvez, there are two sets of prices, commercial price and the COVAX price. Sabi ni Lacson, the COVAX price is very, very low. What we are negotiating is not COVAX price. Yun pala, meron daw COVAX, mababa ang presyo, pero hindi sila doon nagne-negotiate. Doon sila nagne-negotiate sa isa siguro, yung Sinovaccine. The COVAX facility is a platform. Platform pala ito. Set up to ensure that those in greatest need have access to COVID-19 jabs. Under COVAX, COVID-19 vaccines will be initially delivered equally to all participating countries, initially prioritizing healthcare workers, then expanding to cover 20% of the population. Further doses will then be made available based on a country's needs, vulnerability, and coronavirus threat. But on Wednesday, news broke that China Sinovac, which the government has purchased 25 million doses of,
prove only 50% effective in Brazil. Oh, napatunayan 50% lang barely meeting the threshold of 50% to 60% set by global authorities. Oh, hindi makaabot dun sa sa threshold, mga kaibigan. Hindi makaabot sa threshold ng global authorities. O tapos ito, sasabihin nyo, may expert pa kayo. Yung mga expert na yung sinasabi nila rito, mga doktor yun di ba? O, mga kaibigan na binuo nila siguro yun. Committee. This caused senators to question the purchase Sinovac, etc., etc. Lacson also presented, nagpresenta pala ng comparative data. Pinakita siguro kanina sa Senado, hindi naman natin napapanood na yan Nag-aabang na lang tayo sa online ng mga balita. Nag-present ng comparative data sa mga halaga ng bakuna. Which sites by Angara's office and reporting by BBC News. Base naman ito doon sa sinabi ni Angara ng kanyang opisina at yung report ng BBC News. Ayon kay Lacson, ang Sinovac vaccine price ranges, ang presyo daw ng bakuna ng Sinovac ay US $13.60. Yan ang niya, nagsisimula sa $13.60 hanggang sa $29.75. Sipin ninyo yun, hindi nakapix yung halaga. Or from 680 to 1,487.50 kada dosage. Ayon na rin sa mga mapagkakatiwalaang report. The Office of Senator Angara, for example, with data provided by the Department of Health, pegs the cost of Sinovac at 3,629.50 per doses. Ito yung binabanggit natin kagabi pa undeniably, data shows that Sinovac ranks as the second most expensive vaccine in the market. However, just 2 days later, when the steep prices of the Sinovac vaccine stirred public outcry, Galvez cautioned the people, di ba? Pinagsabihan pa yung publiko na huwag maniniwala sa mga nagsasabi na mahal yung bakuna ng Sinovac, as these are market prices in what appears to be a brazen contradiction. Pag nagkontradiksyon ka, nagsinungaling ka. Kasi iba sinabi mo ngayon, tapos bukas iba sasabihin mo. Contradicting yun, mga kaibigan, di ba? Sa sarili niya mismo. At ngayon, sinasabi ni Galvez, sabi ni Lacson, na ang gobyerno ay nakikipagnegosasyon with vaccine makers at the more affordable COVAX prices. Yung palang COVAX, COVID vaccine ang ibig sabihin. Not necessarily yung gawa ng China. Kala ko gawa rin ng China. Yung pala pinaigsi. COVID vaccine pala yun, mga kaibigan. Yan ang sabi ni Senator Lacson. Ano naman ang sabi ni Bad Eli Cuyucutsurian? Pagka inconsistent ka, katulad nitong si contradicting si Galvez. Ano sabi ni Bad Eli Cuyucutsuriano? Ang
taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo nun. O, ulitin natin ha. Ano sabi? Ano sabi? Pagka pabago-bago, contradicting, hindi ka consistent sa mga sinasabi mo, ano sabi ni Bad Eli Cuyucot Soriano na tiyuhin ni Daniel Rason? Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo nun.